Hey guys, Yvonne here. At today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat na CRM solution sa market, HubSpot. Marami talagang plans ang HubSpot na ino-offer across different hubs, mula marketing, sales hanggang operations. So today, gagawa tayo ng step-by-step walkthrough sa platform para makita nyo kung bagay ba sa inyo ang HubSpot. So let's go ahead and jump right into it. Dahil step-by-step tutorial to, kung gusto nyong sumabay, may link sa description na pwede nyong i-click. Bibigyan kayo nito ng free trial ng platform. As you guys can see, ang CRM ang mitochondria ng cell at may mga hubs na nakadikit dito. Yung mga hubs na to ay may kanya-kanyang function mula marketing, sales, service, content at iba pa. Ang goal nito ay ilagay lahat sa iisang platform para may full visibility kung ano ang mangyayari. Kapag na-figure out nyo na kung ano ang nagda-drive ng lead sa business nyo, pwede nyong i-pull yung data sa CRM. Ang pinaka-goal ng platform na to ay matrack ang buong customer journey. Kung business owner or entrepreneur ka, sobrang crucial ng ganitong klase ng impormasyon tungkol sa customers mo. At dito pumapasok ang HubSpot. Dito kaya mong i-track ang activity ng isang taong hindi pa nakaka-engage sa brand mo, mula sa pagiging anonymous visitor hanggang maging prospect, client, at eventually promoter ng business mo. Ang buong point ng platform na to ay ma-store ang mas maraming impormasyon tungkol sa prospects natin, gaya ng favorite color nila, favorite activity, para kapag magre-reach out na tayo, kaya natin i-personalize yung outreach natin. Ito yung susi sa equation natin kasi tapos na yung panahon na basta-basta ka na lang magpapadala ng generic emails. Sa panahon ngayon, kailangan natin gumawa ng paraan para mag-stand out sa mga competitors natin. At personalization ang magiging key factor sa efforts natin dito. So kapag ready na tayo mag-sign up, ganito yung process. Pag kinlik natin yung link sa description, mapupunta tayo sa page na to. Click lang natin yung Get Started for Free, tapos ilagay yung email na gusto natin gamitin. Boom! Pag na-verify na yon, isa-set lang natin yung password natin, pati yung first and last name natin. Ngayon, magtatanong si HubSpot ng ilang questions para matulungan tayong i-set up yung platform. Kunwari, nagamit ko na ba before ang software? Alam ko na kung anong problems ang gusto kong isolve. Sabihin natin na nasa retail industry tayo. Pero syempre, ang daming mga industries na pwedeng gumamit ng HubSpot. Dito sa left-hand side, may kita mo yung navigation bar, may mga options, pero yung pinakagagamitin nyo at kung saan kayo mag-i-spend ng most time ay yung CRM section. Nandito yung contacts, company records at deal records. Dito kayo mag-i-interact sa clients nyo. Ngayon, nag-open ako ng company record para makita natin kung paano ito gumagana. Ayan, makikita mo na blank pa yung company name, pero syempre, pwede nyong i-modify to kapag in-input nyo na yung sarili nyong company. Dito sa left-hand side, makikita mo naman yung info tungkol sa company, gaya ng domain name, industry, company owner, type, city, at iba pang details. Lahat ng properties na nasa left-hand side, pwede nyo actually i-modify para i-adjust sa needs ng company nyo. Madali lang mag-modify ng properties. All we have to do is press actions, tapos piliin yung customize properties. Pag ginawa mo yun, lalabas lahat ng custom properties na available para sa atin. Pwede natin ayusin ang order ng mga properties or burahin yung mga hindi natin gusto. Kung gusto naman natin magdagdag ng multiple properties, may mga options na ina-offer si HubSpot para dito. Pero gets ko rin na gusto nyo maglagay ng sarili nyong custom property sa CRM nyo. Gusto nyong gawin yon, press lang natin itong gear icon dito at mapupunta tayo sa page kung saan pwede natin baguhin yung buong company record. Dito, kung gusto nyong magdagdag ng specific sections, depende sa hinahanap nyo. Kunwari, dito, meron tayong about this company. Pero kung gusto nyo pang magdagdag ng ibang section, pwede tayong mag-add ng ibang card dito. Sa settings, pwede kayong gumawa ng custom settings na bagay sa needs nyo. Ang point dito, lahat ng nasa CRM nyo ay customizable. Isa to sa pinakakilalang features ni HubSpot. Kahit nasa ang page kayo sa journey nyo, kayang sumabay ni HubSpot habang lumalaki kayo. So balik tayo sa company record. Lahat ng activities natin, tulad ng calls, emails, notes, at kahit LinkedIn messages, depende sa setup nyo, lalabas dito yan mismo. May ilang features na kailangan ng higher plan. Kunwari, kung gagamit kayo ng LinkedIn Sales Navigator, kailangan nyo ng Sales Professional Plan, pero para sa karamihan like sending emails or paggawa ng notes, pwede nyo nang gawin yan gamit ang HubSpot Free Plan. Pero kung gusto nyo i-level up pa, lalo na kung may sales team kayo, highly suggested ko na ilagay nyo yung phone number nyo. Sa ganun, pwede na kayong tumawag direkta sa platform mismo. Magagawa nyo to sa starter at professional features at depende sa state nyo. Pwede nyong i-replay ang calls para makita kung ano talaga yung napag-usapan. Sobrang useful nito kasi wala nang importanteng details na mawawala. Lagi nyong mare-review yung huling conversation kahit hindi kayo mismo ang tumawag. Usually sa middle section nakastore lahat ng communication related info. Pero kung gusto nyong i-filter ang activities na gusto nyong makita, pwede nyong gawin to. Sa right hand side naman, makita nyo yung contacts na naka-associate sa company na to. Pati na rin yung ibang deals, tickets, payment links, ibang companies, subscriptions at iba pa.
Remember, lahat ng nasa right-hand side ay pwede nyong i-modify. Actually, buong company record na to pwede nyong baguhin. Depende kung anong kailangan nyo. Sa dami ng businesses na nakatrabaho ko, isa sa madalas nilang ina-add sa right-hand side ay QuickBooks integration para sa mas streamline ng process nila. Pero syempre, depende pa rin to kung ano yung hinahanap nyo. Kaya kung gusto nyong baguhin, punta lang kayo sa settings option. Ngayon, balikan natin yung basics. Sa HubSpot, may 3 klase ng records. Meron tayong company record, contact record, at deal record. Lahat ng records na to ay interconnected, meaning lahat sila may connection sa isa't isa. Kunwari, nagwo-work tayo with one company. Pangalanan natin tong HubSpot para makita natin kung paano ito gumagana. So sabihin natin, nagwo-work tayo with HubSpot. Lahat ng contacts na connected sa HubSpot, pwede nating idagdag dito mismo. Makikita natin to sa right-hand side. Importante na may multiple contacts dito, lalo na kung business to business ang ginagawa natin. Maraming pagkakataon ng mga stakeholders ang involved, kaya kailangan naka-organize lahat ng communications natin. Sa ganitong setup, lahat ng emails, interactions, at conversations natin with the company nandito sa middle section. Pero kung gusto nyo makita lang yung conversation ni Brian Hallan, kailangan natin pumunta sa contact record niya. Pag pinuntahan ko yung activities, makikita ko lahat ng sinabi niya dito sa middle maze. So you guys can see, halos pareho lang ng layout ng contact record at company record. Ang company record. Sa left-hand side, may properties. Sa middle section, nandun yung communication history. Sa right-hand side naman, may kita yung deals, tickets, at iba pang details. Kung gusto nyo namang baguhin yung itsura or ayusin kung paano nakadisplay ang properties, press nyo lang yung actions tas customize properties. Pwede rin kayong pumunta sa settings para gawin to. Ang point nito ay ma-segment natin ng maayos ang information para mas madaling ma-access kung ano yung kailangan natin. May specific na information na mapupunta sa contact record, company record, at deal record. Kasi syempre, kung gusto nyo lang makita kung ano yung sinasabi ni Brian, ayaw nyo nang makita lahat ng messages ng iba pang tao sa loob ng HubSpot. Kung yun lang ang gusto natin, punta lang tayo sa contact record niya. Pag nandito na tayo, punta lang tayo sa Activity tab at makikita natin lahat ng interactions natin kay Brian. Pero kung gusto naman natin makita lahat ng interactions sa buong HubSpot company, kailangan natin pumunta sa company record. Dito makikita natin lahat ng conversations, kasama na yung kay Brian at iba niyang coworkers. Ngayon, kung nagawa naman tayo ng deal, lahat ng communications na related sa deal na yon mapupunta sa deal record or ticket record. So, gawin natin tong deal ngayon. Papangalanan natin tong HubSpot New Deal. Click natin yung Create. Ayan, as you guys can see, halos pareho lang ng layout. Sa middle section, nandito lahat ng activities natin. Makikita natin lahat ng impormasyon tungkol sa deal, pati na rin ang mga columns na pwede nating i-customize sa right side. Again, ayoko magtunog sirang plaka, pero lahat ng bagay dito ay pwede nyo i-customize ayon sa gusto nyo. Kung ako tatanungin at gusto kong makita lahat ng deals ko sa isang place, bubuksan ko ang All Deals view. Sa ganun, lahat ng deals natin makikita agad sa harap natin. Gustong-gusto ko tong swim lanes kasi pwede nating i-drag and drop kung nasan na yung deal. Mula appointment scheduled, papunta sa qualified to buy, tapos sa presentation scheduled at iba pa. Sa ganitong paraan, mas organized ang sales process natin at lahat ng tao nasa same page. Ngayon, kung gusto nyong makita specifically kung ano ang nangyayari sa isang deal, saan tayo pupunta? Sa deal record. Kapag binuksan natin yung deal record at may kausap tayong customer, pwede tayong mag-send ng quotes at mag-collect ng payments. Parehong nakalink sa specific deal na yun. Sobrang useful nito lalo na kung iba-iba ang binibili ng bawat client. Dahil dito, mas madali tayong makakapag-organize. Speaking of organization, kung ako kayo, gagawa ako ng separate pipelines depende sa kung ano yung binibenta nyo. Kung multiple products ang ino-offer nyo or kung nagbebenta kayo sa mga region. Sobrang laking tulong nito para masiguradong maayos at hindi magulo lahat. Pero sa loob ng bawat pipeline, kung gusto nyo lang makita ang specific na impormasyon, madali lang. Maglalagay lang kayo ng filter. Depende sa criteria na ideal. Pwede nating i-filter yung specific data na gusto nating makita. Kunwari, gusto nating i-follow up yung mga kausap natin ngayon or kahapon. Pwede natin tong gawin gamit ang filter settings. At syempre, kapag may data na kayo, pwede kayong maging creative sa pag-filter para mahanap nyo agad ang hinahanap nyo. Ngayon, baka nasa isip nyo, Yvonne, paano ako maglalagay ng information ko dito? Simple lang. Kailangan nyo lang pumunta dito. At depende kung ano ang gusto nyong output. Contacts, companies, or deals. Piliin nyo lang kung ano yung kailangan nyo. Dito sa company record, may kita nyo lahat ng companies na nakalista. Gusto nating mag-import ng data, click lang natin yung import. Pwede nating import mula sa files, isync sa ibang apps, or i-migrate yung data mula sa dating platform na ginagamit nyo. Ang best solution dito ay depende sa tech stack na kasulukuyang ginagamit nyo at kung saan kayo manggagaling. Kunwari, gumagamit kayo ng Salesforce. Madali nyong masisync ang Salesforce application at malilipat lahat ng information nyo papunta dito. Kaya kung Salesforce ang gamit nyo, syncing that information from other apps ang pinaka-best option. Pero kung old school kayo at matagal nang gumagamit ng spreadsheets, mas madali kung i-import nyo na lang yung file mula sa spreadsheet. Sa ganung paraan, pwede nyong i-map out ang mga columns depende sa
kung anong gusto nyong lumabas sa company record. Dali lang talaga yung buong process at hindi kayo mahihirapan sa setup nito. Awesome! Ngayon, kapag nag-import nyo na ang company records at contact records sa system nyo, oras na para i-nurture ang mga prospects nyo. Para sa akin, ang pinakamadaling paraan para gawin to ay ang email marketing. Para mahanap to, punta lang kayo sa email option dito, tapos i-press yung skip. Kapag na-import nyo na yung contacts nyo, may sarili kayong opt-out list at ready na kayong gumawa ng email. Pwede na tayong mag-start. For example purposes, skip ko muna yung setup para makita nyo kung paano talaga gumagana to. Gawa na tayo ng first email natin. Pipili tayo ng regular email, press next, at makikita nyo na nagbibigay si HubSpot ng maraming templates. Pero pipiliin natin tong e-commerce template kasi maganda yung layout niya. Press lang natin to, tapos check natin. Ang cool sa platform na to ay sobrang dali niyang gamitin kasi drag and drop lang siya. Tama? Kung nakagamit na kayo ng email builders before, madali lang kayo makakapag-adjust dito. Pwede nyong i-customize lahat mula sa colors, logo, at iba pang elements. Lahat ng options na kailangan nyo nandito sa left-hand side. Kapag nagawa na natin yung email, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag sinend natin to. Para gawin yan, punta tayo sa Analyze option. Yung HubSpot ay may in-depth reporting kung saan may kita natin ang recipient engagement, delivery rates, email performance reports, at data charts. At syempre, lahat ng reports na to pwede nating i-customize depende sa kung ano ang gusto nating makita. Para mas madali, punta lang tayo sa reporting tapos i-open ang dashboards. Kapag na-open na natin ang dashboards, ibig sabihin dito nakalagay ang mga reports natin. Maraming available templates na pwede natin gamitin. Dahil email marketing ang topic natin ngayon, piliin natin ang email overview. Press next, tapos i-create natin yung dashboard. Ayan, kapag nasenda natin yung mga emails at may data na pumasok, lahat ng information ay dito mismo sa HubSpot. Dahil dito madaling makita ang performance natin sa isang centralized space. Lahat ng email conversations natin, pati na rin ang average first response time at email close totals. Makikita natin lahat dito mismo. Madali lang gumawa ng report depende sa kung anong information ang gusto nating makita at kung gaano natin to gustong maging detailed. Para gawin yan, press lang natin yung report. Ngayon, kung gusto nating gumawa ng custom report, kailangan nating mag-opt-in sa isa sa mga paid plans. Pero kung okay lang sa inyo ang free version, ang daming ready-made templates na pwede nyong gamitin. Kung mag-scroll down tayo, ayan, sobrang daming options. So, hindi kayo mauubusan ng templates na pwede nyong gamitin. Pwede nyo ring i-filter kung anong data ang gusto nyong makita para lumabas lang yung pinaka-relevant sa inyo. Pagdating naman sa support, sobrang galing ni HubSpot. Kasi ang daming ways para makakuha ng tulong kapag naka-encounter kayo ng issue. Dito, makikita nyo na may support options tulad ng community, knowledge base na may articles, HubSpot Academy na may lessons, developer documentation, customer blogs, at pati na rin mga solution partners. May problema kayo, ang daming resources na pwede nyong gamitin. At kung nasa free version kayo, marami rin community resources na available. Malamang nakita nyo na rin yung mga blogs nila. Sobrang helpful talaga. Pero kung gusto nyong i-scale up ang operations nyo, mas okay kung mag-upgrade sa starter or professional plan kasi may kasama tong email, chat at phone support. Sobrang laking tulong nito depende sa kung anong plan ang gagamitin nyo. At ayan na, yan ang beginner walkthrough ng HubSpot platform. Kung okay kayo dyan, ang gagawin ko muna ay ilagay ang contacts or companies sa platform para malaro nyo to at makita kung paano talaga gumagana completely for free. At tandaan, kung gusto nyong subukan ng platform, may exclusive link sa description na pwede nyong gamitin para mag-access ng free trial. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos tungkol sa mga tools at platforms para matulungan kayong i-grow or simulan ang business nyo. Kung nakatulong ang video na to or may nakuha kayong value, don't forget to leave a like and mag-subscribe para sa mas marami pang videos. Till next time, peace!